Ano ba yung dalawang pang-7 at pang-8 nating tinalakay? Sige nga. Uh, yung points number 7 and 8. Sige, sabihin ko na. So, siyempre, sa dami ng ating iniisip, nakakalimutan. So, nung nakaraang Friday, ang natalakay po is preach on purpose at saka yung budget on purpose. Tama? So, yan yung natalakay doon sa applying your purposes, no? Kinapapalooban noon. So, let us pray po muna. Lord, muli, salamat o Diyos, araw-araw ay pag-ibig. Araw-araw kang kumikilos sa aming buhay. Araw-araw mo kaming tinitingnan, ginagabayan, sinusubaybayan, hindi pinagkukulang at patuloy mo kaming iniingatan. At ganoon din po sa mga desisyon namin sa buhay, palagi mo kaming ginagayad. Minsan, kami ay lumalaban pa sa gusto mo at gusto pa rin namin yung nasusunod. Lord, salamat na sa huli na namin na nakikita yung resulta. Pero ganun po man, Panginoon, binibigyan mo pa rin kami ng chance para ituwid ang mga bagay na ginusto namin na dapat gustuhin mo. And thank you, Lord, sa mensahe na ito na tunay nga po, Diyos, unti-unti naming namamalayan at unti-unti naming unti-unti mong binubuksan yung bawat purpose ng aming buhay. Ang dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, gawin mo lamang po, Panginoon, na banayad ang iyong mensahe at patuloy naming manamnam, maunawaan, malingap sa aming mga isipan at patuloy na ikaw ang magsalita at mangusap sa aming mga kanya-kanyang buhay, O God. Salamat, Panginoon, and we pray, Lord God, na sa gabing ito, bago kami maghiwa-hiwalay mamaya, bago kami matulog, ay mabulay-bulay po namin, Panginoon, kung ano po yung aming pag-aaralan sa gabi po ito. Ikaw lamang po ang magturo. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod at patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang kumilos, ang banal na Espiritu ang mangusap, ang maging tagapagturo sa gabi pong ito. Salamat po sa lesson na aming pag-aaralan, yung series na ito. At thank you, Lord, sa paghimay-himay mo. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. We pray victory and we claim victory sa gabi pong ito sa iyong gawain. Dito po sa Glory to God at sa iba pang mga platform na ipinagkakalob mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Baby Jan, kinig ka lang dyan, ha? Baby Jan, kinig ka lang dyan. Okay. So, preach and purpose. English naman to eh. Alam ko maintindihan mo, Baby Jan. Okay. So, preach and purpose, yung nakaraan. So, kung matatandaan natin, babalikan lang natin, recall lang natin. Sabi dyan, to produce balanced, healthy believers, you need to plan a preaching schedule that includes a series on each of the 5 purposes. So, may series, no, na pinag-aaralan. Yan yung napag-aaralan natin nakaraan na dapat kailangan ay talagang unti-unti, himay-himay yung ginagawang plan sa mga preaching sa tulong po ng ating Panginoon. Yun po yung pahapyaw, ano? And points number 8, budget on purpose. No? Na-example nga diyan kung paano i-budget ng mga nanay ang kung balo na tatay ang nagba-budget, no? So merong magagandang mga plano about sa budgeting. Na-example nga diyan yung langgunisa na inuulam sa halaga 50 pesos ni Ate Ninya na nakaraan, kung maalala nyo, no, naba-budget. No? So, tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito. So, ano naman kaya yung susunod? Kung maalala nyo, yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. So, lahat po tayo, kahit na sabihin natin wala tayong literal na kalendaryo sa inyong mga tahanan, o kung may kalendaryo kayo, ay mainam po yan. Pero kahit wala tayong literal na kalendaryo sa ating mga bahay, sa cellphone natin meron yan. Tama po ba? So, bakit pag-uusapan natin yung kalendaryo bilang mga Kristiyano?
Kasi dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, tingin lang tayo kung ano yung mga birthdays, kung anniversaries, or mga holidays, no? Kailan ba'y walang pasok? Yan yung ating natural na tinitingnan sa kalendaryo. Tama ba? Yung iba, tinitingnan yung due date, kung kailan ang bayaran, kung kailan yung mga napakaraming, ako binibilugan ko kung kailan ako umabsent, kung kailan ako nag-half day, para pag tinanong ako ni ma'am, ma'am, ito po yun, no? Para may pagbabasehan ako. No? So, doon ko sinusulat sa literal o ninonotes ko sa aking cellphone. Kasi napakahalaga rin ng kalendaryo. Minsan nga pag hindi lang man nasa ibang bansa eh. Sa ibang bansa kasi bibilangin mo buwan eh. Yan tama ba? Hindi katulad dito sa Pilipinas, weekly ang bilangan, no? Pero sa ibang bansa, buwanan kasi buwanan ng sweldo eh. Tama ba? No, Ate Billie Jean, tama? So, ganun po ano ang kahalagahan ng isang calendar. So, ang title po no ng ating pong pag-aaralan is Calendar on Purpose. So, nung nakaraan, Preach on Purpose, Budget on Purpose, ngayon naman, Calendar on Purpose, Applying Your Purposes. Okay? So, 2 Thessalonians chapter 3 verse 4, ulitin ko po ulit. Okay? We trust the Lord that you are putting, no, nilalagay into practice the things we taught you. Okay. So, purihin ang Panginoong Diyos. So, dapat po pinapractice natin yung ating mga napapakinggang mga katuruan. Okay? Pulutin ang tama, itapon ang mali. Laging paalaala sa atin yan. Now, bakit natin kailangan talakayin itong calendar on purpose? Okay? Si Pastor Rick Warren sa kanilang church, no? Hindi iba't iba naman kasi ang sistema or mga hindi rin masasabing ano eh tawag dito, hindi lang sistema eh. Kumbaga yung nilalatag ng isang ng church, no, sa bawat sinasambahan natin. Iba't ibang mga style, no? So, dito po sa church nila Pastor Rick Warren, shinare niya dito sa Purpose Driven Church book yung kanila pong mga calendar on purpose. Okay? So sabi dito, designate 2 months of each year. Okay, pakinggan nyo to give special emphasis to each purpose. 'Di ba sa isang taon meron tayong 12 buwan, no? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So pinag-partner 'yon ni Pastor Rick Warren, no? Mamaya malalaman natin 'yan. So 'di ba ang kalahatian ng taon is June, no? So pinag-partner niya yung January and June. Okay? So mamaya malalaman natin 'yan. So designated 2 months of each year to give special emphasis to each purpose. Bakit kaya ginawa ito ni Pastor Rick Warren? No? Kasi bawat buwan, no, ng ginagawang paglilingkod ng Saddleback Church ay dapat meron silang nagagawa na talagang sabihin na nating matutuwa ang Panginoong Diyos, no? Kasi mahalaga, no, na talagang sa isang gawain ng Panginoon, meron talagang nag-i-improve, dumarating yung level up ng pananampalataya. Okay? So then, sabi rito, then give each purpose team, no? Team, okay? Composed of staff or volunteers. Okay? So the assignment of emphasizing that purpose church wide during those months. Kailangan po talaga kasi ma-spread eh. Ma-spread yung ating napag-aaralan na nagmumula sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Sabi nga kanina, no, ng patotoo ng ating kapatid na Sister Billie Jean, nagtatanong yung asawa niya about sa Valentine's, sa araw ng mga puso. So, naipapaliwanag niya kasi nakakapakinig na siya at nagbabasa siya ng salita ng Panginoon na hindi lang naman February 14, no? Ang talagang araw ng mga puso, araw-araw ay pag-ibig, no? Sa ating na tayo nasa Panginoon na,
no? Everyday pag-ibig. So pag walang February, kung hindi February 14, hindi ka na magmamahal ng kapwa mo na sa pagmamahal mo para sa Panginoon, no? Mahal kita para sa Panginoon, no? Yung kapatid mo. Kaya nga minsan pag walang ulam ang kapitbahay, nabibigyan mo, kinakatok mo. Why? Because you love them, no? Mahal mo sila bilang kapitbahay, mahal mo sila bilang kapatid, bilang kamag-anak, no? Nandun yung pag-ibig, no? So hindi lang ah, February 14, no, ang araw ng mga puso. Araw-araw po bilang mga Kristiyano ay araw ng mga puso dahil ang Diyos ay pag-ibig. Now, punta na tayo, balik tayo dun sa sinasabi ni Pastor Rick Warren na designate 2 months of each year to give special emphasis to each purpose. Sabi niya rito, for example, no, sabi niya, for example, January and June. Ayan. Pinagtapat niya eh. January and June, no? Might each the maturity months. Yan. Bakit nga gusto niya yung January and June eh? Ito yung buwan ng maturity months, no? Actually, talagang pwede naman talaga tayong unti-unting mag-mature eh. Kahit hindi buwan ng January and June, no? Araw-araw sa binibigay ng Panginoon na buhay at everyday na internet sa atin. Halos pinapasukan ng mga kapatid yung online, di ba? Why? To make mature, no? Mag-matured, no? Ang bawat isa sa pagiging Kristiyano at talagang tayo po, no? Ay talagang lumalim pa sa salita ng Panginoon. Kami nga po, may STP schooling po kami every Monday. So kahit na nag-aaral din po sa Jeddah, Saudi Arabia, hindi pa rin tumitigil yung pag-aaral kahit nasa Pilipinas na. Amen? So, bakit sinabi niya January and June might each be maturity months? So, during a month long emphasis on spiritual maturity, you might read through the New Testament, okay, as a congregation, memorize a Bible verse, yeah, together each week. Every week, may kinakabisadong Bible verse daw. Okay? Or, sabi dito, hold a Bible conference or a church-wide Bible study. Kasi diyan po tayo lalago, no? Iba-iba man ang sistema ng bawat gawain ng ating Panginoon, pero kung talaga ang purpose ay para lumago yung mga kapatiran, mainam po 'yan. No, para sila rin po pagdating ng timing o pwede na silang i-equip para maging isang leader, no? Siyempre alam niyo po pag naging isang leader ka na ng gawain ng Panginoon, talagang dapat prayerful ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, everyday devotion, nandiyan po yan, ano? Kasi ano yung maipapahayag mo pag may nagtanong kung hindi ka naman nag-aaral, no? At hindi ka nagbabasa, hindi mo sinasaliksik, minemeditate ang salita ng Diyos. So pag hindi tayo, walang pinagkaiba yan sa ganito, exam mo na next week, hindi ka nagre-review. Anong isasagot mo dun sa exam? No? Paano kung halimbawa pinag-lead ka na ng pastor mo, pinag-lead ka na ng isang cell group, tapos may baguhan na nagtanong, bakit iba, halimbawa sample, bakit iba-iba po yung yung version ng Bible? Bakit po ganoon? So anong isasagot mo doon, kapatid? Yan. So sabi ng ibang church, no? Born again Christian din na talagang ang pinakauna is talagang pinagmulan ng Bible is King James Version. Sabing gano'n. May nagsasabi ng gano'n, ano? Tapos yung NIV, mga may karagdagan na lang yan, no? Actually, mga mahal kong kapatid, yes, malalim ang King James, mababaw ang NIV version, mababaw din ang magandang balita. Bakit kaya nagiging gano'n? May ibang version, no? Sakali man, may magtanong sa inyo na bago. Kasi po, mga kapatid, no? Kaya may iba't ibang version ang Bible. Kasi kung hindi mo maunawaan yung King James Version, punta ka sa NIV version,
pag anuhin mo yon, pagtugmain mo yon, yun pala yung sinasabi nun. Ibig sabihin lang mga kapatid, na itong malalim na pinapatungkulan at mababaw na sinasabi naman dito sa version ng isang Bible is para maunawaan natin, mga mahal kong kapatid, na yung pala yun, no? Pero yun din yung pinapatungkulan. Okay? Sabi ng John 3:16, di ba? Gayon na lamang ang pagsinta. Sabi sa ibang version sa malalim. Sa ibang version naman, gayon na lamang ang pag-ibig. Pagsinta, pag-ibig, hindi pinalalim lang ng isa eh. Tapos pinababaw naman ng isang version, no? Yung iba, parang big deal sa kanila 'yon. Ay, dinadagdagan yung dinadagdagan nila yung ganito ganyan, no? Yung salita ng Diyos, hindi dapat 'yan. Dapat ito lang ang ating basahin. Actually, kahit na puro King James lang ang basahin natin, ang pinaka-importante kasi doon mga kapatid is yung maturity natin as a believer of Christ, no? Ay nagaganap ba talaga? Kasi marami ang nagtatanong, dalawang klase kasi nagtatanong no, lalo sa mga leader, lalo pag may mga hinahandle na, no? Dalawang klase ang tatanong, isang gustong matuto at isang nanunukat, no? Meron kasi nagtatanong para meron naman nagtatanong para matuto at lumago at mag-mature. Tandaan po natin 'yan. Kaya kapag talagang nararamdaman natin na ay iba 'to, gusto nito debate, no? At maraming ganyan na mai-encounter natin mga kapatid, no? Pero ang importante kasi, no, is yung masunod natin yung gusto ng sinasabi ng Bible. Yun ang importante. Kahit anong version pa yan, no? Ang tanong, yung salita ba ng Diyos nakikita na ba sa buhay mo? Nagmamatured ka na ba? Yun yung importante. No? Kasi kahit na anong dami ng doktrina, theology ang pag-aralan natin, kung hindi naman nakikita sa buhay natin, yung sinasabi ng Biblia, yung doktrina na kung ano man, no? Hindi nagaganap sa buhay natin, baliwala yun. Walang maturity doon. Kasi ang gusto ng Panginoon, mag-mature tayo. Hindi para maging magaling lang sa salita ng Panginoon, kundi talagang para makita si Jesus Christ, yung reflection, no? Kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So sabi po rito, sabi ni Pastor Rick Warren, January and June, no? Sabi niya, maturity months. February and July could each be ministry months. No? Ministry months. Okay? So during these months, you could hold a ministry fair to recruit people for ministry. Dapat daw po nag-i-invite, no? Kung gaano actually hindi lang naman February or July, pwede mag-invite no? Dapat nga every week, every day kung may invite kayo, no? At talagang ang puso natin ay masipag, no? Dahil mahal natin ang Panginoon, dapat ganun po ang ginagawa ng bawat Kristiyano. Sabi rito, the pastor could preach a series on ministry. People could be encouraged to join a service group, no? So dapat po mga kapatid talagang nandoon, no, yung kasipagan ng isang hinirang pinili, no, ng ating Panginoong Diyos. Kasi darating yung time talaga na may mga matatagal na, pero yung matatagal, yun pa yung nawawala. Nararamdaman nyo ba yun sa inyong makikita nyo yan sa mga kapatiran sa church Kahit dito na nga lang sa online Ang daming umatin noon, naabot kami ng 40, magsi-50 na nga nung pandemic Grabe yung kainin sa daily devotion. Dito, napakarami, no? To God be the glory. Purihin ng Panginoon, ang ating Pastor Danilo, Tatay Claro, ay talagang grabe ang sipag. Inaabot pa kayo madaling araw, Deberians, no? Halos
pinapasukan namin lahat ng online Bible study, no? Why? To make mature, no? Hindi para magdebate, kundi para lumago at talagang ganun din ma-share din sa iba. So magkaroon din ng ministry about sa may prayer warrior ministry, 'di ba? So napakaraming mahalagang mga pagkakataon ay pinagkakalob sa atin ng Panginoon. And wag nating sabihin na ay hindi ko kaya 'yan. No, hindi ko kaya mag-ano ng handle ng ministry. Sabi nga ng Panginoon, gagamitin kita. Ikaw ay bibigyan ko ng lakas, ng tapang, ng talino, ng wisdom na nagmumula sa akin sa salita ng Panginoon. Kung ikaw mismo sa sarili mo dinidisqualified mo agad yung gusto ng Panginoon, paano ka magagamit ng Panginoon? Paano may spread ang kingdom, no? Ng Panginoon sa buhay mo kung mismong tayo dinidisqualified na agad natin yung sarili natin. Totoo, hindi madali, no? Kasi iba't ibang ugali. Kung sampung kaluluwa yung pinapahandle sa iyo ng Panginoon, 10 ugali din ng iba't ibang ugali ang meron yan. Oh, may matampuhin, merong mainisin, no? Merong puna ng puna, iba't ibang klaseng ugali. Isipin niyo yun. Sige nga. Oh. Pero bago tayo mga kapatid, sabihin na natin tayo ay magi-start na, no, sa ganitong mga ministry o gawain. Tayo muna kasi yung unang binabago ng Diyos. Tayo muna yung unti-unting pinalalago ng Panginoon. Kasi kung yung nagtuturo ay matampuhin din, ay baka hindi tumagal. Yung nagtuturo ay mapagtanim din ng galit, hindi po pwede po yun. Kailangan po talaga kapag tayo ay pinagkalooban o itinalaga ng Panginoon na tayo ay maging leader o cell group leader, ay dapat nandoon yung malawak na kaunawaan at bukas puso na pag-unawa dun sa mga kaluluwa na ipapahandle sa atin ng Panginoon. Kung ikaw na leader, nagsasabi ka, ito, walang kwenta to. Dapat di na umutin to sa ano. Paano makikita si Kristo? Si Kristo nga ay gustong-gusto nga lahat maligtas Tapos tayo na itinalaga bilang maging leader tayo pa yung mainitin ng ulo, no? To kasi pa-baby, mga ganyan, no? So hindi po dapat, ano? So we need to pray for them unang-una. Okay? So ano pa? March and August might be mission months with activities like personal evangelism training, a mission conference, and special hands-on mission projects. No? Sa Saddleback Church po ito, itong ating pinag-uusapan, sinishare lang ni Pastor Rick Warren. So March and August, dun po sila nagte-training ng para about sa pag-evangelism, pag-mission, no? Yan po yung kanila pong mga goal, mga talagang inilalatag na plano sa buong isang taon, no? Kaya meron din sila mga pag-aaral how to share the word of God, no? Meron yung mga ganyan. May and October could be magnification month. Magnification, magnified. Ibig sabihin, talagang nandoon na talagang pinalalaki mo yung pagtingin mo sa gawain ng Panginoong Diyos, no? Kung paano maliligtas itong mga ibang kaluluwa na ito na talagang wala pang relasyon sa Panginoon. So 2 months that May and October could be magnification months. Okay? So 2 months that emphasize personal and corporate worship, no? By committing 2 months a year to each of the 5 purposes, you will be left with 2 free months. Ano yon? November and December. Okay? So hanggang dun lang sa October, no? Sila, no? In this example, November and December, which are already busy with Thanksgiving and Christmas. Kaya hindi na sinasama ng Saddleback Church yung November and Christmas kasi
talagang season yan, no? Holidays yan. So, January hanggang October sila talagang grabe, ginagawa nila yung para sa Panginoon. Meron silang month na gagawin natin itong mga ganito para sa kapurihan. Now, points number 10. Dito po tayo magtatapos. Okay? So, bakit natin pinag-aaralan ito? We need to evaluate on purpose. Kanina, calendar on purpose. Ngayon naman, evaluate on purpose. Kamusta na yung ating pagiging isang born again Christian? Kamusta na kaya? No? Tayo ba ay nakakasunod pa o minsan naandap-andap na yung ating gasera? Nauubusan na ba tayo ng langis? No? Hingi tayo sa Panginoon. No? Muling pag-alabi ng Panginoon yung ating aandap-andap na apoy, no, na pananampalataya, dapat po ay tuloy-tuloy yan, no? Huwag nating gayahin yung 10 virgins, yung 5 doon hindi nagbaon, lumabas na pagsaraduhan, o yung 5 handa, sila lang ay nakasama sa kasal. Okay? So sabi rito, evaluate on purpose to remain effective as a church in an ever-changing world. You need to continually evaluate what you do. Continually evaluate what you do. Napapabayaan ko na ba yung ministry na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Nakakamusta ko pa ba yung ibang mga kapatid? Nakakapagbasa po ba ako everyday ng Bible o mas marami akong oras sa social media? Yan. Kailangan nating i-evaluate talaga yung sarili natin. No? Kung dati ay halos hindi ka na tumitingin sa Facebook, TikTok, Instagram dahil nakatutok ka na sa Biblia, talagang yun at yun na lang talaga binabasa mo. Pero unti-unti, nararamdaman mo, nararanasan mo na parang nawawalan ka na ng ganang magbasa. Nawawalan ka na ng ganang mag-worship. Nawawalan ka na ng gana na makinig ng Word of God. Ayan. So, pansinin natin yan. I-evaluate natin. No? Kasi napakahalaga yan. Kasi tandaan natin, huwag nating wawalain sa ating isipan na may purpose ang Diyos sa buhay natin. Kaya, kailangan nating evaluate yan. Now, sabi rito, build, review. Ayan, review and revision, i-revise into your process. Evaluate for excellence in a purpose-driven church. Your purposes are the standard by which you evaluate effectiveness. Magiging epektibong Kristiyano po tayo, mga mahal kong kapatid, kung tayo po talaga, no, ay ginagawa natin una kausapin ng Panginoon. Magiging epektibong tagapagturo tayo kung talagang babad tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po mga mahal kong kapatid, para tayong espada. Una, walang talim. Pero merong nagpapanday, pinupukpok itong espada, dinadaan sa apoy, at talagang pinaglalagablab, nagkukulay orange na yung bakal, hanggang sa mahasa ng mahasa, hanggang sa lagyan niya na ng korte, at madali nang ipagtagbas, no? Kapag ito yung nagawa na itong espada na ito. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Tayo po, no, bilang mga Kristiyano, yes, marami tayong pinagdadaanan. Pero hindi po dapat maging hadlang iyon para tumigil na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan po i-evaluate natin. Bakit kaya ito ay tinuturo ng Panginoon? Baka natatabunan na ng mga alalahanin yung gawain ng Panginoon. Baka natatabunan na ng kung ano ng mga kaisipan o isipin, no? Sa 2026 kaya, ano kayang babaonin ng anak ko? Kamote na lang kaya?
Yung bang tipo na inaalala mo, hindi pa naman ngayon yun, no? Dahil nag-aalala ka, ano kaya ipang-tuition ng anak ko? Sabi naman ng Bible, huwag mag-alala, yung ngayon lang, no? Yung ngayon lang ang isipin mo, sa mga susunod, wag na yan, no? Walang bahala dyan, may nakalaan ng Panginoon. Ang importante, gawin natin yung ipinapagawa ng Panginoon. Okay? So, sabi rito, having a purpose without any practical way. Yan, kailangan may practical way, no? To review results would be like NASA. Alam niyo ba yung NASA? Yung pumupunta sa kalawakan? Yun po yun eh. So, NASA planning a moonshot without a tracking system. Okay? You'll be unable to make mid-course correction. Yan. Hindi ko na makita. Okay? And will probably never hit your target. So at Saddleback Church, no, we've developed a tracking tool we call the Saddleback Snapshot. Meron silang ganun, no? Saddleback Snapshot. So our pastoral staff reviews it each month that identifies who is at each base of our life development process. Sabi rito, baseball diamond like the old Abbott and the Costello routine, we want to know who's on the first. Alam niyo po, pag nagme-mentoring po kami, mga mahal ko kapatid, kami mga 12 primaries, mine-mentoring kami dati nung nasa Jeddah pa po ako. Ako, tuloy-tuloy pa rin naman pag-mentoring kahit hindi na sila 12. No? Ay, tinatanong kami isa-isa ng aming mahal na Pastor Tom, na taga Talavera yon, taga Nueva Ecija. Puri ng Diyos sa buhay niya. Ay, kamusta nakarandi yung ano? Kamusta nakarandi yung iyong mga tinuturuan? May nadagdag ba? Meron bang nanlalamig? May ganun. May ganung mga sabihin na natin kapag kakamusta. Kinakamusta ng aming head pastor kung yung mga cell group na yan is sino yung active or inactive. May mga ganon, no? Yung aandap-andap yung mga pananampalataya. Yung pala may pinagdadaanan. So tuturuan kami noon. Kakamustahin nyo. No? Alamin nyo kung ano yung problema. Tapos ipagpe-pray natin, no? Kung masyadong confidential, mag-one-on-one kayo, no? Ngayon, kung talagang kailangan kami, is, sige, sabihin natin, puntahan natin kausap. May ganun, mga kapatid, no? Dapat may ganun mga ginagawang hakbang, no? Ang bawat isa. So, sabi rito, ganun din ginagawa nila Pastor Rick Warren. So, the snapshot forces us to take an honest look each month at how well our church is fulfilling its purposes. No, grabe, no? Talagang grabe ang sipag din ng Saddleback Church. So, sabi rito, bottlenecks in the system become easy to spot. For instance, if worship attendance increases 35% in a year, but membership and small group attendance only increases 20%, we know we've got a rectify some gap in the process. Galing ano? Makikita agad nila may problema. No? Pag nag-worship 35% in a year, no? Pagdating ng attendance, no? Sa mga small group, 20% lang nadagdag. So may problema. Kailangan ano yan, paramihan, Pastor? Kailangan naman po talaga Kailangan naman po talaga na maabot yung iba para sila rin sila rin ay maging kasangkapan ng Panginoon. No? Tayo rin, inabot naman tayo 'Di ba? Inabot tayo ng ating mga pastor, ng mga leader, no? At ngayon tayo ay
tayo ginagamit ng ating Panginoong Diyos sa gawain niya. O, di ba? At nagpapatuloy. So, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Now, sabi rito, as I mentioned in earlier chapter, we must be constantly asking. Okay, sabihin daw natin, magtanong tayo, what is our business? And how's business? No? Paanong business? No? So what is our business? Hindi lang po business na katulad ng ginagawa nila Nanay Andrea, nila Ate Cristal, Nanay Valeria, kung ano mang mga business na tinitinda. No? Hindi lang po yun eh. Kasi mga kapatid, ang pinakamagandang business ng Panginoon, no, sa mundong ito is talagang kabot lahat at talagang maibalik. No? Business ng Panginoon ang dapat na manaig. Yun dapat mga kapatid. Ang atin pong dapat gayahin at sundin. So, growing stronger ang sabi rito. Are you seek to apply your purposes to every area of your church? You will notice the church growing stronger and stronger. No? Instead of constantly looking for a new programs, no, bago daw tayo tumingin sa another program o programa na naman, no, na nabubuo sa ating isipan, each year to keep people excited and motivated, each mistake, you will be able to focus on the essentials. Tapusin muna natin yung nauna na programa bago tayo pumunta sa isa na namang another na programa. Tulad nito, mga kapatid, sample na lang. Online tayo. Tama? Matagal na itong online, to God be the glory, no? Nang nag-pandemic, nag-online. And another program, nung umuwi na ang bawat isa at ang inyong lingkod, may another programa. At ito yung pagmimisyon. Tama po ba? Hindi natin alam yung susunod ng programa. Pero dito muna tayo mag-stick. Yes, may online, nag-aaral tayo, nakikinig tayo, and another program, ipaplanuhin yung another na pagmimisyon, and susunod, kung ano yung ipagkaloob ng Panginoon at iniutos ng Panginoon na another na program, yun din naman yung ating pong dapat na sundin. Amen? So, you will be able to learn from each mistake and build on every success. If unchanging purposes guide your church, you will be able to work on fulfilling those purposes better each passing year. Amen? So, momentum works in your favor. Sabi rito, the more your members understand and commit to your purposes, the stronger your church will become. So, napaka-importante po mga kapatid ng pagtutulungan ng mga miyembro. Okay? Tandaan natin yan, ano? Napaka-importante na nauunawaan din at yung mga miyembro ay talagang nagkukumit, ginugusto. Hindi lang yung kung kailan parang seasonal yung pagkukumit sa, hindi commit na totoo yun. No? Kung kailan lang gusto kong ganito, magpaggamit, doon lang ako, hindi po. Yung totoong may commitment, tuloy-tuloy. Yung totoong may commitment sa Panginoong Diyos, tuloy-tuloy yan. Okay? So, dapat po ganun. Para, mga kapatid, itong church na ito, itong online na ito, no, ay talagang nagiging stronger, no? Dahil ang Panginoon ang itinataas. Ang Panginoong Diyos ang napapapurihan. Ang Panginoong Diyos ang naluluwalhati. Kaya tuloy-tuloy ang online. Tuloy-tuloy ang face-to-face gawain. No? Tuloy-tuloy ang pagtuturo sa mga cell group. Amen? Purihin ang Panginoon. Ngayon, may linggo pa. No? May pag-aaral pa. No? Sa pangunguna ng ating kapatid, Sister Beverly. Nakikita ko po yan. Ano? At to God be the glory. Hindi ko man nasusubaybayan yung naipopost naman yung mga pinag-aaralan eh. Purihin ng Panginoon and we are blessed, no? Na merong mga kapatid, hindi lang siya, Sister Beverly, and lahat po tayo dapat, no?
Lahat po tayo ay talagang mag-aral, no? At matuto, hindi para tayo ay yumabang sa salita ng Panginoon, no. Huwag pong gano'n, okay? Para po tayo ay unang-una turuan ng salita at yung salita ng Diyos mai-share din natin sa iba. Una sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Kasi hindi naman makikinig yung mga yan eh. Kung nakikita nilang, ay, wala namang pagbabago dyan sa nanay ko, wala namang pagbabago dyan sa papa ko, no? Turo ng turo, tapos hindi ka naman makita yung humbleness sa kanya. Ay, hindi nga susunod yun. Hindi nga susunod yun, no? So, kailangan tayo po ay talagang nakikita muna sa atin. Amen? So, purihin ang Panginoon at natapos po tayo ng talagang may may kagalakan sa chapter 8 na ito, no? Na applying your purposes. So, next Friday, no? Part 3 na po ang ating pag-aaralan. At sabi rito, reaching out to your community. Ito na. Paano natin marireach yung community? Ito na yung susunod na ating pag-aaralan sa chapter 9 na ang title ay Who is your target? Yan. Who is your target ngayon? Dahil nakakapakinig ka na, unti-unti ka na natututo sa paghahayag ng salita ng Panginoon, who is your target? Ito yung susunod na Friday natin pong pag-aaralan sa Book of Purpose Driven Church. Let us pray. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, salamat sa patuloy mong paghimay-himay ng pag-aaral na ito. And we pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na kami po ay lumago pa. Hindi para kami po ay maging mataas sa iba, na marami na kaming nalalaman sa iyong salita, sa iyong Biblia. Lord, hindi po ganun ang dapat na mangyari. Kundi habang kami ay lalong lumalalim, palalim ng palalim sa pag-aaral ng iyong salita, lalo naman po kaming yumuyuko, nagpapakumbaba, at patuloy na nakikita sa amin ang pagiging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Ang aming espiritu ay looban mo ng iyong banal na espiritu at patuloy na ang banal na prutas ng iyong salita at maganap po sa aming mga buhay. Unti-unti man, at least may progress na nangyayari po sa amin. Dapat po ay willing ang aming mga buhay, ang pahiramong buhay sa amin ay magamit ito para sa iba din na amin pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak na bulag pa sa katotohanan. Salamat po ng maraming dito po sa aming pinag-aralan na Calendar on Purpose.